Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Lolo Teban at masaya akong makasama kayo ngayong gabi. Handang-handa na ba kayo sa mga kwento kong nakakakilabot? Kung oo, simulan na natin. Ang unang kwento ay tungkol sa isang matapang na babae. Kahit takot na takot, ginawa niya ang lahat para mailigtas ang kanyang buntis na kapatid mula sa kamay ng isang manananggal. Parang may kung anong dumapo dito. May kung anong nasa labas. Pinagmamasdan ako. Oh Diyos ko, protektahan mo po kami. Huwag kang matakot. Tutulungan kitang ipanganak ang bata. Umiikot ito sa itaas natin. Naririnig ko. Hindi lahat ng halimaw ay nasa labas, anak. Akin ang gabi para magpakabusog. Diyos ko, ano siya? Saklolo! Nandito na siya! Kailangan kong mahanap ang kanyang katawan para talunin siya. Hindi mo ako mapipigilan, bata. Ang bayan mo ay maguging akin. Kung hindi ko mahanap ang katawan niya, mapapahamak tayong lahat. Hindi mo na muling sasaktan ang sinuman. Hindi! Aking katawan! Hindi! Ang araw! Sa pangalawang kwento, dadalhin ko kayo sa isang maliit na bayan sa San Mateo na minsang sinalakay ng isang aswang. Alamin kung paano nagtulong-tulong ang mga taga-bayan para labanan ang nilalang na yun. Sa isang maliit na baryo sa San Mateo, sa bahay ni Maria. Pagsapit ng madaling araw, siya'y naglaho. Nagtipon ang mga lalaki sa baryo upang simulan ang pangangaso. Diyos ko, iligtas mo kami. Mag-ingat lahat. Ang ibang mga taga-baryo ay nanatili sa loob ng kanilang mga bahay. Nakakita ako ng mga mata malapit sa kubo ni Maria. Tuloy lang. Huwag huminto. Humabalot sa kanila ang kagubatan. Parang may sumusunod sa atin. Magpatuloy lang tayo. At saka ito lumabas. Diyos ko, nakikita ko na. Yan na nga, ang halimaw. Sunggaban mo! Patay na. Napatay natin. Sa wakas, tapos na. Patay na! Wala na ang aswang! Pagsapit muli ng madaling araw, muling natahimik ang baryo hanggang sa... Ngayon naman, sa ikatlong kwento, pupunta tayo sa San Roque, kung saan sinasabing may misteryong bumabalot sa dagat.
Totoo nga ba na may sirena roon? Alamin natin. Iba ang pakiramdam ng dagat ngayong gabi. Ano yun? Ma? Ikaw ba yan? Diyos ko. Huwag kang lumapit sa akin. Hindi! Ayoko pang mamatay! Hindi ako papayag! Ayoko! Ayoko! Mateo, Ang ika-4 na kwento ay tungkol sa kapre ng San Isidro, isang alamat na matagal ng buhay sa mga kwento pero hindi kailanman nawawala. Eto, panoorin ninyo kung bakit. Sa liblib na baryo ng San Isidro, bumisita si Leo, isang binatang lalaki, sa kanyang lola. Hayop lang yan, sigurado ako. Hindi niya pinaniwalaan ang mga kwento tungkol sa kapre na nakikitang naninira ng mga ari-arian doon. Pumasok ka anak, galit ang kagubatan at hindi ligtas sa labas, ikandado mo ang pinto. Lola, kwento lang yan. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Kinabukasan ng gabi, naglakad mag-isa sa gubat si Elena, kababata ni Leo. Elena? Nasaan ka? Ang kapre, kinuha nito si Elena. Ang kapre, totoo. Kailangan kong hanapin si Mang Celso ngayon. Mang Celso, tulungan mo ako, pakiusap. Mabilis na hinanap ni Leo si Mang Celso, ang albularyo ng bayan. Ang kapre ay naghahanap ng mapapangasawa. Kailangan mong maging matapang. Matatalo mo siya, Leo, pero dapat mong malaman, ang espiritu niya ay hahanap ng bagong tirahan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang anino nito ay laging makakahanap ng bagong lugar para magpahinga. Puno ng takot ngunit may matibay na determinasyon. Naroon na. Lumakad si Leo. tulungan mo ako. Elena, ilalabas kita dito. Hindi ko hahayaan na kunin mo siya. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Leo, anong nangyari? Pakiramdam ko kakaiba.
Leo, iniligtas mo ako. Salamat. Leo, bakit ka tahimik? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pagod lang ako. Sa kanyang kubo, mag-isa lamang na nakatayo si Leo. Tahimik na ngayon. Napakatahimik. Natagpuan ng anino ng kapre ang bago nitong pahingahan. Sa ikalimang kwento, bibisita tayo sa Mindoro, sa isang tahimik na bayan na ginagabihan daw ng isang sigbin. Panoorin kung paano hinaharap ng mga taga roon ang nilalang na iyon. Hapon na. Maria, hindi ligtas ang gabi. Bilisan mo! Bilisan mo! Malapit na! Hindi totoo ang sigbin. Ito ay isang alamat lamang sa lungsod. Totoo pala! Ito'y dumarating. Totoo ito! Ito ay totoo talaga! Ang mga lumang paraan! Salamat, Maria. Iniligtas mo kami. Ligtas tayo sa ngayon. At sa pampitong kwento, marami ang nagsasabi na totoo ito. May isang bayan daw dito sa Pilipinas na tinatawag na Bayan ng Mga Aswang. Hindi na lang namin sasabihin kung saan, pero kung sakaling mamasyal kayo sa probinsya, mag-ingat kayo. Hinangad ni Maria ang katahimikan, pero hindi niya alam may mga katahimikang may sariling gutom. Maaari ba akong umupo kasama mo? Ang lungsod ay tila napakalungkot, kahit sa gitna ng maraming tao. Sige, please do. Ako si Maria. Ako si Elias. Masarap kang makilala. Nagtatrabaho ka rin ba sa AAA firm? Oo, nagtatrabaho ako. Kung gayon, magkita tayo sa Lunes. Makalipas ang ilang araw, Magandang umaga, Maria. Mahabang linggo na ba? Hanggang sa niyaya ni Elias si Maria na sumama pag-uwi niya sa probinsya. Mahilig sa kalikasan, nakikita ko. Isang bahagi mo ang nangungulila sa katahimikan. Higit po sa alam mo, napakaingay dito. Ang aming na yun ay ibang-iba, Maria. Mayroong isang tunay na pakiramdam ng komunidad. Isang kapayapaan na hindi mo mahahanap dito. Alam kong magugustuhan mo roon. Maganda pakinggan yan, Elias. Gusto kong makita. Napakasaya kong makita ang iyong bayan. Alam ko,
Maganda ito sa panahong ito ng taon. Ang ganda mo ngayon, Maria. Patungo si Maria sa isang lugar na puno ng tradisyon. Malapit na ba tayo? Isang lugar na mas uhaw kaysa sa kanyang inakala. Huwag kang mag-alala, Maria. Malapit na tayo sa bahay. Narito tayo, Maria, ang aking tahanan. Elias, tumatakbo sila. Excited lang silang magkaroon ng bisita. Ikaw ang kanilang panauhing pandannal. Elias, ang tahimik nila. Maganda, pero kakaiba. Elias, bakit lahat sila nakatingin sa akin? May lunar eclipse. Dinala na ang ani sa hapag. At dito na nalaman ni Maria ang malagim na katotohanan. Ang iyong esensya, napakadalisay ay magpapalusog sa aming pamilya. Isang malaking karangalan ito. Hindi, pakiusap. Hindi ko alam. Elias, anong nangyayari? Ako ang nakatakdang alagaan mo. Hindi! Akala mo ba makakatakas ka? Ikaw ang premyo! Hayaan mo ako! Dali! Sakay na! Kilala ko sila. Nakilala ko ang isang yon. Nag-alala ako para sa'yo. Maria. Hindi kita hahayaang dalhin ako. Lalaban ako. Hindi na ako tatakbo. Hindi na sa oras na ito. Kailangan kong maging handa. Hindi na ako natatakot. At sa wakas, nahanap ni Maria ang tapang para lumaban. Siyempre, hindi mawawala ang babae sa Balete Drive, ang pinakakilalang urban legend sa Maynila. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang mga kwento tungkol sa kanya. Totoo kaya ito? Panoorin natin. Ito ay isang totoong kwento na nangyari sa tatay ko, si Leo, noong dekada 80 habang nagtataksi pa siya. Hindi siya naniniwala sa mga multo o sa sikat na alamat tungkol sa Balete Drive. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Sa Balete Drive. Andito na tayo, Balete Drive. Alam mo, sabi nila, may white lady daw dito. Hindi ako naniniwala. Minsan, ang mga kwento ay totoo.
Bakit mo binibisita ang isang bahay sa Balete Drive? Babalik ako sa bahay. Hindi ka ba excited? Hindi maintindihan ni Leo ang ibig sabihin ng babae. Hindi na ako dadaan sa Balete Drive kailanman. Ngayon, naniniwala na siya sa mga multo dahil siya mismo ang nakaranas nito. Ikaw, naniniwala ka ba? Ngayon, pag-usapan naman natin ang tiyanak. Marami ng pelikula tungkol dito. Pero paano kung ikaw ang makarinig ng iyak ng sanggol sa gitna ng gabi sa may taniman? Lalapitan mo ba? Sanggol ba yun? Bakit may sanggol dito? Saan ang ina ng sanggol na ito? Ang cute mo. Ano yan? Aray! Nasaan ka na? May isang kwento rin tungkol sa pagkakaibigan, tungkol sa magkababatang parang magkapatid. Pero paano kung biglang magbago ang isa? Ano ang gagawin mo? Takbo tayo sa malaking puno, Mateo! Hinding-hindi ko makakalimutan si June, ang kababata ko, at naging parang kapatid ko na. Kahit madaming kwento na wag lumabas sa gabi at may aswang nangunguha ng bata. 10, 11, 12. Handa na kayo, narito na ako. Hindi naming pinaniwalaan yun ni June. Huwag mong ubusin lahat. Magtira ka para sa akin. Pangako, Mateo. Lagi nating pangangaligaan ang isa't isa. Pangako. Pero isang araw, bigla na lang siya hindi nagpakita.
Pero isang gabi, Mateo! 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 Buksan mo ang bintana. June? Ikaw ba yan? Bakit ka nakatalikod? Saan ka nagpunta? hinding-hindi ko makakalimutan yung kanyang kwento. Mateo, may nakilala akong babae noong pauwi ako galing eskwela. Hello, bata? Mag-isa ka bang umuuwi? Opo, sino ka? Anong kailangan mo? Tingnan mo, may laruan ako. Sumama ka sa akin, ipapakita ko pa sa iyo. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Ginawa niya akong halimaw, Mateo. Ngayon ikaw naman. Hindi ko maintindihan anong ibig mong sabihin. Gutom ako. June, namimiss kita. Nangako tayo na palaging pananatilining ligtas ang isa't isa. Bigla na lang siyang tumakbo papalayo. Hindi ko na siya nakita ulit kailanman. At eto na ang huling kwento, pinadala mismo ng isa sa ating mga tagapanood. Tungkol ito sa kapatid daw niya na dinalaw ang kanyang nobyo sa probinsya pero may nakakatindig balahibong twist sa dulo. Sige mahal, excited na ako. See you next week at siguraduhin mong hindi ka mag-overtime palagi. Nauna na ang boyfriend ko umuwi sa bahay nila sa probinsya at sumunod na lang ako at busy sa trabaho. Malapit na ako. Konting tiis na lang. Nandito na ako, mahal. Sana ayos ka lang. Mahal, kamusta? Okay naman, medyo nakakatakot dito. Parang walang tao. Andito naman ako, di ba? Mabuti at nakarating ka, mahal. Bakit parang walang tao? Parang matagal nang walang gumagamit ng bahay na to. Wala lang yan. Tara, magpahinga ka na muna. Namiss kita, mahal. Pasensya ka na at nauna ako. Okay lang, basta magkasama na tayo ngayon. Ang mahalaga, ligtas ka. Mahal, pasensya na talaga. Maraming trabaho kaya kailangan kong mag-overtime. Pero bukas, sasamahan kita. Halika at samahan kita sa kwarto bago ako umalis. Pumasok na si Mahal at nakatulog na ako. Mahal, nandiyan ka ba? May naririnig ako. Nasaan ka? Hindi nakakatuwa to. May tao ba dyan? Sino yan? Kailangan kong makatawag. Mahal, nasaan ka ba? Hello? Sir, tulungan niyo po ako. Nasa isang bahay po ako sa... Tinawagan ko si Mahal. Nandyan po ba si Ben? Pero iba ang sumagot. Sino? Sino po kayo?
Wala na si Ben. 1 linggo na. Naaksidente siya papunta dyan sa bahay niyo. Hindi na siya nakarating. Hindi totoo yan. Nandito siya. Kasama ko siya buong araw at sa hapunan. Huwag ka nang matakot, mahal. Nandito lang ako. Dito na tayo habang buhay. Subscribe na kayo mga apo